So ayun, hello, what's up mga kadwa. Meron tayong i-review ngayon na product ng Inco. Ito ay yung bagong labas na Inco welding machine. 315 ampere siya. Ito. Inverter MMA welding machine. So iba na yung ano niya, yung parang design niya, mas pumogi na. So ito yung mga ano niya, nakasulat dito sa kanyang box. Hot start, anti-sticking, arc force, at duty cycle 315 ampere. Tapos itong mga to, yan, tignan nyo na lang. Tapos temperature control, direct current, yan. Ito pala yung volt nya, 220 volt to 240 volt. Tools professionals, affordable. General welding, yan. Tapos naka inverter IGBT technology, yan siya. So dito naman sa side ng box nya, ito yung mga kasama sa pagbibili ka nito. Ito yung mga kasama: isang welding machine, tapos isang mask, tapos yung may steel brush na pang tik-tik, tapos yung ground connector, tsaka yung ito yung connector ng paglagyanan ng welding rod. So tignan natin yung laman nito. Yan. Ito meron tayong, ito yung ano, ground nya. Yan. Sakto lang yung haba nya, mga 1 metro lang yung haba nya. Ito rin yung isang connector nya. Tapos ito yung machine. Yan, maliit lang siya. Yan siya. Ito yung latest na ano, welding machine na 315 ampere ng Inco. Yung dati na 315 walang ito, yung black na to, wala. So parang ano lang siya, ganito lang siya. So parang yung dati parang may nakausli dito, nakaka ano, sugat. So hindi naman nakaka-stritilar na nakakasugat, parang nakakasugat lang, pero mas pumugi ngayon kasi meron na yung kulay black na to, yung cover nya. Tapos dito, ito yung kung gusto mong pahinain o palakasin yung ano nya, ampere nya. Tapos 350 nakalagay dito, 315 ampere. Ito yung ground ni basi, ground. Tapos ito yung positive. Tapos dito yung temperature, ito. Tapos dito digital na rin. Sa side, yan lang. Tapos sa likod, yung on off nya. Tapos dito sa kabilang side nakalagay ARC force, hot start, anti-sticky. Yun lang. So testing natin siya kung maganda yung tunaw niya ng welding rod. So let's go. So ayun guys, dito natin siya iti-testing sa tubular na 1.2 mm. Tapos dito rin sa bakal na medyo mas makapal, siguro nasa 2 mm na to. Ito nakalagay na yung rod niya na 60-13 na rod. 2 yung kapal niya 2.5 mm. Tapos ito na yung ground, lalagay na natin. Ayan. Tapos yung welding natin nakaset lang siya sa 75 ampere. So try lang muna natin sa 75 ampere kung maganda ba yung sunog niya.
So, gumamit lang pala tayo ng protection sa mata natin, salamin. Ayan. So, hindi pa kasi ako masyadong magaling sa pag-welding eh, kaya ganyan pa yung welding ko. So, tiktikan natin. So, ayan yung welding ko. Hindi pa kasi ako masyadong magaling mag-welding, kaya ganyan yung welding ko. Bali, ito pa lang yung first na machine ko. Ayan. So, kung makikita nyo, pangit yung pagkaka-welding pa lang. Depende kasi yan sa nag-welding eh. Tsaka hindi ko pwedeng ibabad yung pag-welding sa kanya kasi baka mabubutas kasi manipis lang yung tubular, 1.2 mm lang. Tapos try natin naman dito sa medyo mas kapal. Tapos papalakasan lang natin to hanggang siguro 105. Yan. So let's go. Try ulit natin yung isa. So yun guys, tinuloy-tuloy ko siya. Parang mas maganda yung niya pag tuloy-tuloy. So dito, tignan natin ng maigi. Ayan. So dito sa starting niya, medyo pangit. Kasi hindi ko tinutuloy-tuloy. Pero pagdating dito sa baba niya, ganyan kasi. Pagdating dito na sa baba, medyo maganda na kasi tinuloy-tuloy ko na yung pag-welding. So mas maganda pala pag tuloy-tuloy, no. So try natin dito sa tubular pag tuloy-tuloy. Tapos sinaan lang natin ulit sa lagay natin ka 75 ampere o kaya 76 yan, 76 ganyan. So try natin ituloy-tuloy kung hindi mabubutas. So ang ganda ng niya. Ang ganda ng sunog niya. Tsaka talagang may anti-sticky siya. Hindi siya masyadong dumidikit pag hindi magalaw yung yung mga professional to na mag-welding. Ang ganda. Solid. Hindi siya dumidikit-dikit sa bakal yung rod. So tiktikan natin. So ayun. Mas maganda nga yung tunaw niya pagka dire-diretso, kaso sa akin konti lang yung nalalagay na bakal kasi mabilis yung kamay ko umatras eh. Hindi pa kasi ako expert sa pag-welding. Yan, so try ulit natin dito sa makapal ulit. Ay try natin pagdikitin ito tsaka to. Ayan, pagdidikitin natin to. Yan, dito nya. Let's go. So, tiktikan natin. So, ayun ito yung pagka-welding niya. So, ang ganda ng tunaw ng kanyang ng welding rod natin. Ayan. So, try naman natin butasin to. Itong mas makapal na to. Kung kaya niya. Ayan. Makapal yan. Ito. Let's go. Bubutasin natin. So, pag magbubutas pala tayo, nakalimutan ko. Tatasan natin to. Ayan.
Siguro kahit mga sa 200. Yan. Yan, 200 or ganon. Pero hindi pa sagad yan. Sa sagad niyan mga nasa 300 ampere yan. So try lang natin dito sa 200 kung kaya niyang butasan dito. Butas. Yun, butas na. So ayan, butas na siya. So pwede siya pang butas ng mga bakal na makakapal. Ayan. Siguro nasa, ewan ko kung ilang mm yan. Susukatin natin. Kukuha lang ako ng panukat. Gamitan natin ng caliper. Ayun, 3 mm siya. Bari 3 mm yung kapal niya. So try naman natin sa 315 ampere. Kung gaano niya kabilis butasan. Ground. Grabe, ang lakas. Sinaglit lang. Tapos medyo pinalihakan ko yung butas niya, oh. Grabe ang lakas niya. Solid tong welding machine na to. Wala akong masabi. So, patayin na natin. Yeah, so hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood mga kakadwa.